Welcome back mga ka-Johnny. Magandang umaga po muli. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. Napakainit, sobrang init, pawis na pawis paggising. Biruin mo gabing-gabi, diba? Tutok na dalawang electric fan kaya lalo sumakit ang likod ko. Pero by the way, sa mga newbies po, please subscribe po. At sa mga legit subscribers po natin, pakipindot na po yung thumbs up sign, pakishare na rin yung ating videos para magkaroon po ng spread yung ating video at magkaroon ng mga awareness or something na makapagbigay payo sa iba pang mga biktima ng mga online lending apps. At hit nyo na yung notification bell para laging updated sa mga videos na ginagawa natin dito tungkol sa online lending apps, unfair debt collection practices at harassments. So ramdam na ramdam talaga yung init mga ka-Johnny. Grabe talaga, sobra sakit ng likod ko ngayon pagising ko. Dalawang electric pa, then kahit anong walang kahangin-hangin na pumapasok galing sa bintana. Sana po kayo ay safe at inom na maraming tubig, tapos ligo na lang din kung sakali na alinsanganan tayo sa ating katawan, para iwas na lang din tayo sa mga init. Kasi syempre alam niyo naman, pag sobrang init hindi maganda sa katawan, di ba? Kaya always drink tubig, then ligo, tapos pahinga rin, lalo pagka ganung tanghali, no? Paalala lang po yun, no? Hindi po yung pag-uusapan, pero paalala lang, napakainit na po kasi talaga ng panahon. So yun, meron tayong sasagutin dito na nagaling sa message. Ito po, ang tanong sa kanya, ang tanong kasi is ito, kung totoo ba yung mga ganitong klaseng tanong na mga pinapadala ng mga ola, no? Ito sabi, good afternoon clients. Wow, parang dami niyang talaga, no? Dami niyang kliyente, kaya clients dapat sinabi na good afternoon client, o kaya good afternoon sir, ma'am, o kaya kung sino talaga yung taong gusto niyang padalahan ng kanyang mensahe. Bukas na po kami pupunta sa inyong barangay at bahay. Wow, yan na naman tayo sa barangay at bahay. April 23, 2024, hapon pa to. Ngayon ko lang nagawa. Tuesday, around 1 to 2 p.m. Ayan, may oras talaga. Siguraduhin yung pupunta kayo. May permit po kami na hawak galing sa City Hall at ipapakita po namin sa iyo bago namin kayo hatakan ng gamit o collateral payment. Siguraduhin nyo yan, Kasama din po namin si Barangay Chairman upang maging legal at witness sa mga mangyayari mamaya. Kung makakapagbayad po bagang 1 p.m. ay ikakansela na ito. Maraming salamat po at ayoko magsalita. God bless pa no? Kasi may pananakot na yan harassment yan Sige, ganito na lang, no? Ako, sige, explain ko sa inyo yan, kalokohan yan. Ganyan talaga yung mga malalakas manakot ng mga ola. Ginagamit sa mayor, ginagamit sa City Hall, ginagamit yung korte, ginagamit yung pulis, ginagamit yung mga SSS, pag-ibig, ganyan. Ngayon, dinadamay na rin, gagawin daw witness si Barangay Chairman, na which is bawal din yun. Sige, share ko sa inyo, no? Si Iyon ko. Kaya 2 years yun, walang bayad-bayad. Iyon, lending company. Pero legal yan, legit yan. Pero never ko naranasan yung ganyan mga words. Oo, pinuntahan ako sa bahay. Totoo naman yun. Pinadalhan din ako ng demand letter. Legit yun. May written agreement din kami noon. Pumunta pa ako sa opisina nila dyan sa may Pasig Ortigas dyan. Pero wala akong naranasan ganyan sa kanila. Never. Sabihin ko naman pagkamali rin ako dahil doon nakapag-cooperate dahil nga nawala rin naman yung cellphone ko during that time. Kasi nga, yung pagkahiram ko noon, pumasok yung pandemic. Bagong lang, siguro nakahulog na ako ng mga 2 o 3 hulog that time nung sa kanila. And then syempre, nung medyo okay na yung ating sitwasyon na nakakapagtrabaho na, nakakalabas na lahat kahit paano. Ayun, nagpadala nga ng demand letter, una nandyan, nakalimutan ko. Basta na niya pag may time talaga ako, papakita ko sa inyo. Kasi sinesearch ko rin kasi yung law firm. Medyo pero legit naman yun kasi galing sa siguro yun yung pinag-aano nila malapit sa kanilang lugar ng opisina nila. Yun, medyo natakot din ako sa demand letter. Honestly, hindi ako nagbibiro. Natakot din po ako sa demand letter. At akala ko kasi yun yung ibig sabihin ng demand letter is demanda.
Okay? Pero never ko naranasan itong mga sinabi na itong mga OLA na ito yung ganyan ha. Yung kahatakan ka ng gamit o collateral payment, never. Pero ngayon, ewan ko lang sa sistema ng paniningil ng iyon ngayon. Kasi may narinig akong ibang parang baka agent na lang yan. Gustong commotion na magkaroon ng komisyon sa kanilang paniningil, no? Pero tandaan nyo, hindi ko naranasan yan. Pero pinuntahan ako sa bahay. Pero wala ako doon sa bahay Bali yung may-ari ng bahay namin na inuupahan, tsaka yung sa kapatid ko, sila yung napuntahan, sila yung kinausap. Balak nilang pumunta nga sa trabaho ko. Noon that time gusto nilang alamin ko ang address. Pero sinabihan naman na wag na lang kayong pumunta kasi pumupunta naman ako doon sa bahay pag linggo. Ngayon, iniwanan nga ako ng tarjeta na kung sino yung pwede kong tawagan na agent o collector agent para mapag-usapan namin yung settlement. Hindi katulad niyan. Merong gagamitin na mga pangalan ng mga ahensya ng gobyerno, City Hall, chairman, di ba? Mga ganyan, mga alam niyo na yan, mga harassments na po yan once na ginagamit po yung mga pangalan o mga kung sino-sino man, mga Poncio Pilato o yung mga government agencies na maniningil sa inyo, tapos sasabihin 1 PM kailangan bayaran nyo, ika-cancela na yan. Hingi na pala kayo ng permit ibig sabihin, kahit anong gawin yan, ay mas maganda papuntahin nyo sila kasama si barangay chairman at si kung sino man yung sinasabi na nagbigay sa kanila ng permit galing sa City Hall para makapaghatak. Pero mali yun. Unang-una, hindi City Hall ang magbibigay ng permit para maghatak ng gamit o collateral payment sa inyo, dahil korte ang magpapasya dyan. Ulitin ko korte. Lagi naman sinasabi ko sa inyo yan Hindi si City Hall, hindi si Mayor, korte yan. Kaya kapag sinabihan kayo ng ganyan, wag na kayong maniniwala. Tanga lang yung gumagawa ng ganyan na pananakot. Totoo yun, katangahan yan kasi wala sa tamang proseso it's not the due process on the court English. Sumakit yung ulo ko bigla. Diba? Hindi yan due process Kailangan bago ka makapagpunta dyan sa bahay na yan is pag dinaan sa korte talagang hindi ka makakapagbayad, nag-usap kayo, nagharap na kayo sa korte, sabihin mo nang wala po akong pambayad ng ganyang kalaking halaga sa sinisingilin nyo kasama yung interest. Ang gagawin lang ng court is sige, padadaan natin kay sheriff, kunin ko ano yung makukuha po ipambayad sa bahay ninyo, magamit, yun ang kukunin ni sheriff yun. Ito pang collateral na ito, mga gamit mo ito, pwede na nating pinaka-danyos dyan sa collateral payment ninyo. Yan po yun. Pero yung gagawin pang witness si barangay chairman is maling-mali rin yun. Kasi si sheriff na hindi na kailangan panduman kay barangay chairman yan. Matik na nag-uusap na kayo ng nagpautang at ikaw na nangutang pagdating sa korte. Hindi na kailangan ni chairman. Hindi na kailangan si chairman pagka kumuha sila ng gamit sa inyo. Dahil nakasulat na yan sa korte na may karapatan na sila kumuha ng gamit sa inyo kung nagsampa na sila ng small claims. Okay? At hindi ka nakakapagbayad at hindi mo kayang bayaran. Yun po yung tamang sistema at hindi yung sistema na itong mga to. Maling-mali po yan. So yun, sana medyo nakapagbigay ako ng linaw sa inyo na gagamitin pang witness si chairman. Bawal nga sila sa barangay. Kailangan korte lagi yung pagdadaanan niya pag isang lending company. So yun mga ka-Johnny, ito ang nilingkod ka, Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala.